Hey, what's up guys? Muli naman tayo nagbabalik sa panibagong video. So for today's video guys ay meron tayong ano ba tawag doon? Hindi ko na-explain, nakita nyo naman sa ating title and thumbnail. And malamang sa malamang, pinanood nyo itong video na to para malaman nyo kung magkano ba talaga yung binabayaran ko dito sa bahay na to, sa Casa Hiraya. And syempre, magkano yung inaabot ng mga bill ko dito. So ako ay baguhan pa lang naman dito sa larangan ng solo living. And syempre, dahil sa akin sobrang bago, as in naninibago pa ako hanggang sa ngayon. Thankful ako kahit papaano dahil kahit papaano, nakikita ko yung sarili ko na na-adapt ko na yung pagiging solo living ko ng paunti-unti. And syempre thankful ako dahil nakaka-survive ako sa araw-araw. Nakaka-survive ako every month sa mga bills, sa mga due dates. So, thank you. And syempre, hindi ako masasawang magpasalamat sa inyo guys dahil kayo yung dahilan kung bakit tayo nakaka-survive. And syempre, thank you dahil sa mga patuloy nyong pagsuporta sa akin, sa pagtitiwala sa akin, sa mga ginagawa ko, at patuloy na naniniwala sa akin. So, ayun, thank you sa inyo guys. Thank you so much dahil forever akong grateful and thankful sa mga nangyayari sa akin ngayon. And syempre, kahit pa paano talaga, nalalampasan ko yung araw-araw ko, nalalampasan ko yung mga problema ko about dito sa bahay. And syempre, especially sa mga sponsor natin. So, thank you so much po. Dahil sa inyo, meron tayong AC, meron tayong cabinet, syempre meron tayong lamesa, meron tayong exhaust, ang dami na. And syempre, grabe, wala lang akong masabi pa dahil alam niyo yun, sunod-sunod yung blessing na nabibigay sa akin. And syempre, ika nga nila, God will always provide. Sabi ko nga sa inyo, hindi talaga ako hinahayaan kahit na maglugmok ako. After ng lugmok ko guys, mayroong magandang nangyayari. And this is what happened. May mga magagandang nangyayari. Minsan guys, ito share ko lang, nararamdaman ko na hindi tayo okay. Ayan, inaatake na tayo ng pagkalungkot dito sa bahay. But anyway, hindi ko para ipakita sa inyo yun. So, I share the good vibes lang. And JV lang, sabi nga ni Barbie. And syempre, siguro soon, makikita nyo kung ano ba talaga yung buhay ko kapag malungkot ako, ganyan ganito. Pero gusto ko sa ngayon, i-share lang yung good vibes. Ayan, kung ano yung nakikita nyo sa cam, yes, masasaya. But sa likod ng camera, huwag nyo nang kilalanin pa si Jericho. Charot! Siyempre, alam niyo naman yun, normal na magkaroon ng kalungkutan pag mag-isa ka. And ayan, lalo na independent ka nga. So, normal lang yun, but wala akong magagawa kundi lumaban and buhayin yung sarili at tumayo yung sariling paa para hindi tayo malungkot, diba? So, ayan, dami kong chika. Ngayon, pupunta na tayo sa main point ng video na to. So, clinic mo to dahil gusto mo malaman kung magkano ba yung binabayaran ko dito. And ngayon, nakabayad na ako siguro ng 2 months ata or 3 months. Di ko na alam kung ilang buwan na ako dito. But, eto, meron naman ditong resibo na pinapakita. Nandito yung bayad ng, yung babayaran ko, yung due dates ko dito sa bahay. So, wait na lang, wait. So, ayan, change angle tayo para mas maganda yung angle natin. And, ayan guys, yung binabayaran ko dito. So, okay, magsimula tayo sa bahay. Okay, nung nakita ko to guys, kinuha ko na kagad to. Kasi bukod sa malaki siya, sobrang mura pa. Kasi ngayon, mahirap na makahanap ng upahan. Although nabaguhan pa rin naman ako sa larangan ng pag-uupa, ganyan. So, ako nag-research din ako about sa mga solo living, independent, mga ganun. So, tinignan ko kung magkano yung mga nagagastos nila. And ayan, hanap ako online ng mga upahan kung magkano yung inaabot. Nag-searching ako kung magkano yung inaabot niya. So, nagkaroon ako ng idea kung magkano yung mga rent, ganyan. So, yung mga bayad na kuryente and yung sa mga tubig, ganun. So, nagkaroon ako ng idea doon. Mas lumawak yung yung isip ko doon sa mga ganong bagay. And ngayon, ang nakita ko tong bahay na to, sabi ko, goods na to. Dahil malapit lang rin naman to sa dati namin tinitirahan, which is ang Kaingin. Yes, malapit pa rin po ako doon, but ito ay medyo exclusive na. Kinuha ko to dahil syempre kaya ng budget. And inisip ko talaga na bago ko kunin to, kung kakayanin ko ba talaga to eh. So, inisip ko siya guys, una pa lang. So, feeling ko kaya naman, and sabi ko nga sa sarili ko, susugal ako. So, sumugal ako. That's why na nagbalik ako ng vlogging. Para etong pag-vlog ko is dito ko matustusan yung pang sarili ko and para sa family ko at the same time para makaipon din ako. So sabi ko susugal ako kasi meron naman ako mga client, meron naman akong income
aside YouTube. So, kaya ko naman, sabi ko sa sarili ko. So, ito, sumugal ako. Ngayon, guys, ito na. Etong Casa Hiraya, guys, meron siyang 2 months deposit and 2 months advance. So, magkano ba yung upahan ko dito? Yung upahan ko dito ay 6K lang po. So, 6K, ganito na kalaki. And wala akong makikitang ganitong kalaki na 6K. Either na lang kung doon ako sa Cavite. Malalaki yung mga 6K na yon. Pero, guys, ang punto ko nga dito, kaya dito ko pa rin tumira sa Manila. And malapit lang dito sa Kaingin. Kasi nga, lahat ng mga client ko ay nasa South, ay nasa North and South. So, gigit na ako. Kasi madalas Quezon, Pasig, Antipolo. So, ganun yung nagiging eksena ko. Kunwari, may contact dito sa sa ABS. So, gogora ako doon. Mayroon naman akong contact dito sa Antipolo, gogora ako doon. Mayroon akong contact dito sa Pasig, gogora lang ako doon, maghahabal. So, parang hindi na rin ako mapalayo sa mga client ko. 6K ang binabayaran ko dito. And meron siyang 2 months deposit and 2 months advance. So, 24K ang binayaran ko that time, nung una kong tira dito. So, ayun, naka-receive na ako dito ng 2 monthly dues. Kasi nung una, hindi ko to binayaran dahil kakalipat ko nga lang. And ito, nakadalawa na ako. So, ito yung isa, nabayaran ko na. And then yung isa, babayaran pa lang. Dito guys, paano ko ba ito mapapakita sa inyo? Okay, ang uunahin ko dito is March. So, ito guys, ito yung yung bill ko dito. So, ipapakita ko sa inyo. So, dito guys, kung makikita nyo sa may gilid ko, ayan, i-insert ko na lang dyan So, ito dito, makikita nyo yung yung statement of account ko. And ayan guys, dito sa current charges, may nilad yung tubig ko, Meralco naman yung kuryente ko. So, dito, March 30 reading date, kasi ako guys, submeter. So, 621 yung present nila, and then yung previous 603, tapos consumption 17.4. So, ito times ko lang siya. And then, ayan yung kinalabasan niya na 196. So, times ko lang yung 17.4 sa 63. Kasi yung consumption ko 17 and then yung rate 63. So, ayun yung kinalabasan. Tama ba? Basta ayan yung kinalabasan na times ko naman. Ayun yung kinalabasan. 196. Kaya siya mataas guys. Dahil hindi ko binayaran yung unang bill. Which is ito kasi kakalipat ko lang. So, pumatong yung bill dito. Oo, tama. Kasi dito, ang binayaran ko pa lang 737. So, pumatong siya dito. Kaya siya naging 1,815 yung total niya. And then yung sa Meralco ko, ayan, 34.4. And then yung rate niya 18. So, kinalabasan 619. So, kahit papaano, mura-mura pa. Kaya hindi ko siya kasi nga, hindi ko pala binayaran yung unang, sa akin, inabot na bill. So, ayan yung, yung binabayaran ko dito. So, nung unang month is 1,815. Yan, sa may bill ko. And syempre, sa pangalawang month, ito na yung babayaran ko. So, 2,018 pesos. Kinakabahan ako Pero ito guys, pinag-alanganan ko to kasi sa Maynilad, nagtataka ako ba't 819 yung nasa akin. Pero ito sa may kapitbahay ko ngayon, nagpatabi ng gamit ko dito, which is yung pinsan ko. So, 400 lang sa kanila, family sila doon. Ako mag-isa lang dito. So, kinokontak ko pa kung paano to, dahil, ayan, 400 yung doon sa may pinsan ko and family sila doon Ilan sila doon? Parang 2, 4, 6 sila doon. And ako dito sa unit ko, mag-isa lang ako. So titignan natin kung ano yung magiging lagay diyan. So hindi pa yan so siguro mababawasan pa yung tubig natin, yung Maynilad. And dito sa Meralco, tama naman siguro yung Meralco kasi nga dalawa yung ko yun dalawa yung ginamit kong electric fan, and syempre meron tayong isang ref. So baka magpalit na rin ako ng clip fan pag nagkaroon na ako ng room dito. Kasi itong industrial na electric fan. Tama ba? Industrial. So, mas magastos siya sa kuryente. So, baka mag-clip fan na lang rin ako. Kasi magkano na nagagastos namin sa Kaingin. Siguro yung bill namin lagi, 700 lang. With
with 24/7 na ref. Oo, kasi di naman pinapatayan and inverter naman yan. So, ayun, 700 lang inaabot. Siguro dahil dito sa industrial. And ginamit ko dalawang electric fan. So, ayun, kaya ganito yung rate ng Meralco natin. So, ayun lang guys. So, ayan, this is it. Ayan yung rate na, ayan yung binabayaran ko. So, ang bayaran ko dito sa monthly siguro, umaabot siguro ng 10. Pag isasama ko yung grocery, siguro 15 a month. Diba? Naghanap nga ako ng mura, pero umabot pa rin ng 15 a month. But, siguro hindi naman ako monthly nag-grocery. Siguro once a month lang, pero hindi talaga ako totally nag-grocery kasi ang dami ko napapag-grocery and yung grocery ko pala sa tignan mo hindi pa rin ubos. So matipid ako sa sa pagkain and siguro dahil hindi pa ako nakapagluto nga. Siguro kasi papalitan ko nga yung dito guys, yung kalan. Gagawin ko na siya induction cooker kasi natatakot ako sa tangke for safety na rin kasi yung tangke likod niya saksakan. So baka pag may magkislap doon, ay sumabog na lang dito sa bahay. And ngayon tinitignan ko guys kung ano yung magiging eksena natin dito sa aircon kasi yung bukas ko ng aircon is parang wala sa hindi ako nagsiset ng timer but siguro na pagpahinga ko siya 5 hours. 5 hours yung pahinga niya. Ganon. So parang pinatay ko lang siya kagabi. Kasi pag nung una kong gamit siya, hindi ko talaga siya pinatay. And nung pangalawang gamit na, ayun, pinatay ko na siya. So, ayan, 5 hours lang siya nakapagpahinga. And titignan ko kung ano yung magiging eksena niya. Kasi, nag-ano rin ako ng mga tips. So, yung ginagaya ko yung 24/7. Wala namang masama. And, nasa akin naman yun. So, ako rin naman magbabayad ng kuryente. So, tinatry ko lang, nag-explore lang ako kung ano yung mas makakatipid, kung ano yung mas makaka-better na settings. Ayun guys, ito lang naman yung bill natin. And thank you so much. Dahil, ayan, sa patuloy niyong pagtitiwala sa akin. And patuloy niyong pagsusuporta. Ayan, patuloy pa rin ako lumalaban. At syempre, nag-uusap ko lang mga video. And ayan guys, sa mga susunod na video, siguro hindi na magiging kwento tong Casa Hiraya. And siguro malimit nyo na lang itong makikita tong Casa Hiraya. Dahil a-achieve ko na mag-vlog naman sa labas. And more on challenges. Kasi feeling ko hindi talaga ako para sa ganito. Oo, kasi kung para sa ganito ako, parang iniisip ko mas more kasi to kapag sa FB siya in-upload. Dito sa YouTube parang medyo lang siya, medyo hindi siya relevant. Noon relevant siya eh. So ngayon baka may balik tayo challenge. But papadaanin ko pa rin naman to sa vlogs natin, ito Casa Hiraya. And ayun, naway patuloy nyo pa rin ako suportahan. So yo, what's up guys? Ayan, samahan nyo ako. At magpa-laundry tayo for today's video. So ngayon, nandito na nakabukod na yung puti at decolor ko. Naibukod ko na siya kanina pa at hindi ko na kinuwaan. Baka makita nyo yung mga karumihan. Nagpapa-laundry ako dahil wala pa akong washing machine. And syempre, parang ayoko rin mag-washing machine kasi parang mapapamahal ako sa kuryente. Hindi kasi yung binabayaran ko na naman sa laundry guys, 300, 400. So kahit pa paano kaya-kaya. And once a month lang naman ako magpa-laundry dahil nga sobrang tipid ko magsuot ng damit dahil taong bahay lang ako. And kadalasan puro pambahay lang to. So once a month lang ako nagpapa-laundry dahil marami rin naman tayong stock na damit. Kung nakita nyo naman kung gaano kagulo yung cabinet natin. And ayan, nagiging issue na siya. Paunti-unti na siya nagiging issue. So marami ba itong magulo. And sana may ayos ko na siya pagdating ng mga panahon. But pagdating ng panahon, sana may ayos ko na siya at may alis ko na yung mga gamit na dapat alisin. And magbabawas na talaga ako ng mga gamit dito na hindi kailangan. At hindi ko kailangan dito sa bahay. So, karamihan lang naman kasi talaga yung mga gamit dito ay yung gamit ni Mama. Kaya nakikita nyo yung may mga upuan dito, yung may mga Durabox dito. So, magamit yan ni Mama and ginilid ko lang. So sinabihan ko na rin si Mama na kunin na yung mga ibang gamit niya na hindi nagagamitin dito sa bahay kasi nga para malinis tignan. And sabi niya naman, kukunin niya naman daw and papakuha niya sa bayaw ko dahil yun yung bayaw ko merong car. So, car. Yamashita ka pala.
So merong kotse. So doon na lang isasakay yung mga ano ba to? Yung mga gamit na hindi nagagamitin. But yung mga Durabox like mga gamit ni mama na mga damit, dito maiwan kasi wala doon siyang susuotin kapag nagpunta siya dito. So ayun. Karamihan lang talaga dito mga gamit ni mama, mga sira, di ba? Tapos magagalit pa yan kapag pinatapong ko na, kaya pina-stay ko muna yan dito. Pero ngayon magbabawas na tayo and tatry ko bukas or mamaya kapag after ko magpa-laundry, maglinis kasi ililipat ko rin yung mga cabinet. So ganyan kagulo siya guys, nakikita niyo sa video and syempre ito rin. Sobrang gulo naman yan be. Ayan, sobrang gulo. Tapos meron pa dun sa ilalim lababo. So alisin natin yan lahat na promise. Maglilinis na talaga ako dito sa bahay kasi nakikita ko rin sa video ko kung gaano kagulo, kung gaano ka tignan ko pangit. Kasi nga, alam niyo yun, wala pa akong magawa dahil nga syempre nag-uumpisa pa lang tayo and hindi pa sapat yung budget natin para meron tayong improve dito sa Casa Hiraya. But ayan, sana maintindihan nyo, hindi ganun kadali. So hindi ko siya maaalis kaagad, hindi ko siya kaagad malilinis kaagad dahil wala akong paglalagyan na iba. So pangit naman ko pa isa-isa ako, so isasabay-sabay ko na siya. And recently lang talaga ang dami rin nangyari. And ayan, mayroong mga collaboration na nangyari. So ayan, thank you kay Jessica and Kevin. And syempre sa mga nakasama ko kay Barbie, kay Andrew at kay Balong. At syempre sa Team JK. So thank you so much dahil kahit pa paano nakawala ako sa hawla ko. Diba? Thank you so much. And guys, abangan nyo rin sa mga susunod. Tatry ko lumabas-labas para makapag-vlog tayo sa labas na hindi lang puro Casa Hiraya yung papakita natin. So tatry rin talaga natin lumabas-labas para makita nyo rin talaga yung life ko sa labas and kung ano yung ginagawa ko. But ayun nga, sabi ko sa inyo, paano ko mapapakita ko sa inyo yung life ko sa labas kung taong bahay lang ako. So ayun guys, nag-aantay lang ako ng habal ko. So pagka andyan yung habal ko, diretso na tayo dun sa may pinaglalaundryhan ko. So, let's go. So, ayun guys, nalagay na natin yung mga labahan natin dun sa washing machine. Sa automatic washing machine nila. And magkabukod kasi yung washing machine tapos yung dryer dito. And then ngayon, ito na yung mga natira. Ayan, di ko na sinama yung silk. Tapos na pala yung washing guys. Nilagay ko na sa dryer yung mga damit. So ito hindi ko na sinama dahil isasampay ko na lang ito kasi silk siya, so baka masunog. Naalala ko kasi meron akong gamit na silk tapos bigla siyang nasunog sa sobrang init. So baka lumiit siya. Diyan na lang siya muna. So ito na yung mga gamit din natin. May sabon tayo, tapos downy and sunrocks. Hindi ako makapag-vlog na maayos kasi ako nahihiya ako. So kung ano lang yung makita nyo, yun na lang muna. Tapos balita ko na lang kayo pag nasa bahay na. Wala naman akong gagawin dito, but ano naman ako na pakita ko nun sa inyo kung nasaan ako ngayon. So mamaya update ko kayo pag nandun ako sa bahay.